Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So sa araw na ito mga ka-viewers ay mayroon akong kunting i-share sa inyo o ituturo sa inyo tungkol sa 12 volts relay. Yan. So ito pa lang nakita nyo mga ka-viewers, ito po ay isang relay, 12 volts relay. Ito po ay nakuha ko lang sa circuit board ng amplifier. Yan. So ito po ang i-share ko ngayon mga ka-viewers kung paano ito ititest sa simpleng paraan. So mga ka-viewers, bago pa yan mga ka-viewers, kung bago lang kayo sa aking channel at kayo ay napadaan lang, so huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, paki-subscribe na rin mga ka-viewers at ilagay nyo sa all mga ka-viewers. Pakipindot ng notification bell at ilagay sa all para palagi kayong updated sa mga video or ma-notify kayo tuwing ako ay nag-upload. So ito na mga ka-viewers. Sisimulan natin to. So ito palang video na to mga ka-viewers ay para lang po sa mga baguhan, sa mga hindi pa alam kung paano ito ititest tulad ko rin. So sa mga master natin dyan, so maaari po kayo ay mag-skip na lang po kung kasi ito alam ko po ay ito ay alam nyo na yan. So sa mga master natin dyan, ito ay alam nyo na rin. So itong video na to ay para lang po sa mga baguhan, sa mga hindi pa alam or sa mga nag-aaral pa lang ng electronics kung paano ito ititest sa simpleng paraan. So yan mga ka-viewers, yan po ang tatalakayin natin ngayon or ituturo ko sa inyo kung paano yan itest. So una-una mga ka-viewers, una-unang step para malaman natin kung buo pa ba yan o hindi. So sa pagitan ng tester. So yan mga ka-viewers ha. So bago tayo magte-test, ang gawin natin dyan mga ka-viewers ay iti-test muna natin kung saan dito ang linya para sa kanyang coil. Yan, yung input para sa 12 volts. So tanggalin ko mga ka-viewers itong kanyang kaha para makita nyo ng maayos. Yan. So ito na po yung kanyang laman sa loob. So kung nakita nyo ito mga ka-viewers, yan. Yung parang may ganyan siya, parang may contact. Ito may contact yan siya eh. Yan o. Yan, contact yan. Ibig sabihin yan, ito yung output natin. So, ngayon, ang input naman para sa ating 12 volts. So, ito naman mga ka-viewers, itong dito. Kung makita nyo dito, yan o, mayroon siyang, ito, coil to eh, coil. Kung saan ba na tong coil, so kung saan nakalagay itong coil, ang palatandaan ko, itong primerong pin, ito po ay para sa kanya, para sa input natin na 12 volts. So ito namang pangalawang pin, itong dalawa na to, kasi 6 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. So itong dalawang to, input yan ng 12 volts natin, kahit saan tayo mag-i-in dyan. So ito naman, input din ng ating para sa supply. For example, ang gawin nyo siya ay para pang protection. So, putulin nyo isang linya, yung isang linya dito natin ilagay. Yung kaputol para sa yung isa, dito naman natin itap sa output, ito. So pag nagka-supply itong dalawang to, magkadikit yan, didikit yan sila. Dahil dyan, yan yung contact na yan. Ito kasi, itong wire na to, para dito yan. Ano kung ito yung jumper na yan. So yung jumper na yan, dito yan mag-in. Dito. So ito na yan siya. So magkakaroon lang to ng contact pag may supply to. So ngayon, paano natin malaman na good yung ating relay? So ganito mga ka-viewers, unang gawin natin. Magte-test tayo sa ohms settings. Yan, ilagay natin yung ating tester sa ohms settings. Yan, kung nakita nyo, naka-ohms settings na yung tester ko. Ngayon, iti-test natin tong input, itong para sa coil. Dapat ito ay mayroon tayong makuha dyan na ohms value. Ayan o. Ayan, mayroon tayong nakukuha na 367.7 ohms. Ayan, kung nakita nyo, mayroon tayong nare-read mga ka-viewers na 367 ohms. So ibig sabihin, good tong kanyang coil. Kaya dahil mayroon tayong nare-read na 367. Kung naka-read tayo dito ng mahigit 100 lang or nagbabasir yan, ibig sabihin mga ka-viewers ay itong coil na to ay shorted. Yan. So dapat ito ay hindi shorted mga ka-viewers. Dapat makaka-read tayo dyan ng 300 pataas. Tulad yan, nakaka-read tayo ng 300 pataas. Or kung sa iba naman, mayroon naman 200 plus yung maliliit na relay. So mayroon pa, mababa pa. Pero sa ganitong relay, dapat makaka-read tayo dito ng, tulad yan, naka-read tayo ng 300
plus. So, 367 ohms. Yan. So, ngayon, next natin gawin mga ka-viewers, itong dalawang pinato, dapat walang connection yan, pati ito, walang connection. Pati lahat na yan. So, ganito yung mga ka-viewers, ang pagtitest niyan. Itong isang practice part doon natin ilagay. Itong isa naman, yan, dito natin ilagay sa isang dulo. Yan o. Dapat wala tayong marireading dyan. Yan o. So, kita nyo, wala tayong nare-reading. Kasi, milliohms lang nakalagay dyan o. Yan o. So, wala yan. Yan, milliohms lang. So, wala tayong nare-reading kasi hinawakan ko siya eh. Pero pag hindi ko hawakan yan, wala tayong mariread dyan. Nakakuha tayo ng milliohms dahil hinawakan ko siya. Pero dapat, huwag nyong hawakan para accurate yung reading ng pagre-read natin ng ito sa pagtitest natin, you know. So, wala tayong na-read mga ka-viewers ha. Ngayon, dito naman tayo sa dalawang puti na to. Napalong pa. Yan. So, dapat, wala din tayong mariread dito sa dalawang to. Yan. Kita nyo, wala din tayo nare-read mga ka-viewers oh. Wala. Ngayon, dahil tapos ng dalawa na yan, so dito naman tayo sa gilid mga ka-viewers, itong dalawang to, red, blue, itong red tsaka ito, white, red, green. Yan. So wala din mga ka-viewers, dapat wala talaga yan. Dahil wala pang supply yung ating relay. Ngayon, dito naman tayo sa kabila, last. Dito. Dapat wala din to mga ka-viewers. Kasi pag may reading to sila, kahit dalawang ito o dito man sa kabila, ibig sabihin, sira ng ating relay. Sira yun siya. Maaring, yung spring yan ay putol. Kaya nagkadikit itong dalawang kontak na to. Yan o. So wala tayong na-reading mga ka-viewers, di ba? Wala. Yan o. So wala tayong nare-reading. Ngayon, second step mga ka-viewers, kailangan natin ng supply na 12 volts para malalaman natin kung magkakaroon ba ito ng supply. Yan. So ngayon, ang una kong gawin dito mga ka-viewers ay ang ipagdikit ko dito itong sa kabila. Yan. So dito, ito muna ang unahin ko. Lagay ko dyan. Ganun lang. Yan. Tapos, dahil tapos na yan, dito na tayo sa isa din. So itong dalawang to, dapat ito ay magkakaroon to ng connection pag sinupply natin ng 12 volts yung ating relay. Kung wala yung connection, walang continuity yan, ibig sabihin sira din ang relay. Or maaaring madumi yung contact. Eh siyempre relay pa rin ang sira kasi nasa relay siya. Tanggal to ah. Wait lang, tanggal siya. So, ano ko muna, ulitin ko muna siyang ilagay. Kagwang to, tanggal pa, huwag kang matanggal. Ayun. So ngayon, kuha ako ng supply mga ka-viewers at ilagay ko dito. Tanggal na naman ah. Ang kulit mo talaga. Ba't ayaw mong kumapit? Yan. Ngayon, dito tayo banda dahil ano eh. Yan. Yan. Ngayon, i-on ko yung aking tester. Ayan, so iset ko sa baser. Yan, nakabaser yan mga ka-viewers. Kuha ako ng 12 volt supply. Ito. So ito ang gagamitin ko. Yan. Ito ay 12 volts hanggang 24 volts siya. Ito hanggang 24 volts. Pero ang gagamitin ko dito lang 12 volts lang. So ipa-plug ko muna siya mga ka-viewers dahil wala siyang yan. Ayun. Kung nakita nyo, nagpa-power na yung ating ay, namamatay ah. Kagwang to ah. Ayaw mong makisama ka naman. Yun. Yan. So nag-green sa mga ka-viewers. Yan o. Ngayon, itong dulo niya, ano natin dyan sa pin na yan, sa relay na yan. Para matitest natin siya kung buo pa siya o hindi. Yan, dapat yan, magbabasir yung ating tester mga ka-viewers ha. Yan, yun ako dito banda. Kasi hindi kita. Yan. So ito yung isang linya, isang linya naman dito. Ito. Yan o. Hindi kita ah. Yan. So yan ang isang linya na yan. Ngayon, ito tusok ko yan dito ay tatap ko yan. Kahit saan dito mga ka-viewers, kahit saan kayo magtap pwede. Kasi coil lang naman yan. Yan. So dapat magbabaser yung ating relay. Ay relay yung ating tester dyan. Wait lang ha, itap ko muna ito. Yan. Ayan. Di ba, nagbabaser yung ating tester, kita yan ha.
Ito natin ilagay para kita. Hindi pala kita doon. Kagwang na. Ayan. So ngayon, tingnan nyo ha. Itatap ko tong 12 volt supply. So magbabaser yung ating relay. Dapat magbabaser yan. Yan, para matitest natin na good yung ating relay. Ayun, so ganyan. Tapos dito. Wala ah. Wala siya, hindi nag ano. Yan. Namatay pa ata. Kagwang tong tester na to ah. Namatay pa ata siya. Ayun. So ngayon, ano ko dito, itatap ko dito. Wala kasi akong ipitan eh. Yan. O, diba? O, bitawan ko. Ayun o. Yan. O, diba? Nagkaroon tayo ng supply. O, bibitawan ko siya. Ngayon, itap ko siya uli. Tanggal pala. Kagwang na. Ayaw mong mag-ano ha. Tanggal siya. Wala kasi akong ipitan mga ka-viewers. Pasensya na. Wala kasi akong maliit na yung crocodile clip na maliit. Kaya ganito na lang ginagawa ko. Kasi wala ako noon. Ngayon. Yan. Ulitin ko siya uli. Yan. Para makita nyo na good yung ating relay. So tap ko ulit dito. Yan. To dito. Ayun o. O diba? O. O diba? Kunin ko. Tap ko ulit yung 12 volts. Yan o. O, diba? Nagkaroon tayo ng ano, yan o. Yan. Yan. At mayroon kayo na gumaganon, pumipitik. Ibig sabihin, nagkukontak yung kontak sa ilalim. Yan. Ngayon, ito naman sa kabila mga ka-viewers. Yan. Lagyan din natin ng ano para itong dalawang to, ito naman yung ititest natin. Dapat mag-ano din to, magbabaser din to. Para ano natin na good pa yung ating relay. Good yung kanyang kontak. Oh, minsan kasi madumi yan sa yung kontak sa ilalim, madumi yan. Mayroon siyang tawag yan carbon, nagka-carbon yan. So hindi talaga yan magko-contact mga ka-viewers. Kailangan yung tanggalin yung cover tsaka linisan. Ayan, pag matapos yung malinisan, okay na yun siya. Ganoon na lang pag repair ng relay. Madali lang naman i-repair tong relay pag hindi lang sunog yung windings. Linisan lang yan at okay na yan. Mayroon kasing iba na nagkiklik yung relay pero walang contact dahil nagkakaroon siya ng carbon. Nagkakarbon yung contact, umiitim. Kaya walang supply. Hindi nagkaroon ng connection. Yan. So dito. Yan. So ayun mga ka-viewers. Tanggal na naman yung isa. Kagwang na. Ito. Nahatak ko ata. Yun. Ngayon, ito, test natin siya mga ka-viewers. Dapat katulad kanina. Mayroon tayo, magkakaroon ng connection magkakaroon siya ng continuity. Yan. Dapat magbabaser yan. Yan. I-tatap ko siya ha. Yan, ganito para makita ito yung tester. Yan. So tapos siya dito mga viewers. Pati dito. Ayan o. O yan diba? Nagbabaser yung ating tester. Kunin ko yung tanggalin ko sa contact. Tapos siya uli. Ayan. O nagbabaser siya mga viewers. Ibig sabihin okay yan. O diba? Yan o. Yan. Yun. O diba? Yan. So, okay na. Ganun lang ang practice ng relay mga ka-viewers sa simpleng paraan. So, ganun lang. So, ngayon, ipakita ko naman sa inyo ang galaw ng kanyang contact kung magkakaroon siya ng supply. Yan. So, tanggalin ko muna sa mga ka-viewers. Ipakita ko sa inyo kung paano siya gagalaw kung magkakaroon siya na siya ng supply. Yan. Yan. So, putulin ko muna to. Itong nakalagay dito na wire. Yun. Dahil tapos na natin siyang ma-test. Yan.
So good na yun siya, good, yun ang palatandaan mga kabirs na good na yung relay. Yan. Nagkaroon siya ng contact. Pag i-test natin sa ohms, so dapat itong pag walang supply, dapat itong lahat ng yung apat na 1 2 3 4 dapat walang contact yan. Kahit balis katin natin, dapat wala tayong makukuha diyang continuity. Kasi pag mayroon tayong makukuha diyang ohms value or continuity, may continuity yung apat na contact na yan, balis katin natin, magkaroon siya ng contact. So ibig sabihin, maaring itong spring na to ay putol or ito dumidikit dyan. Yan. Kaya nagkakaroon siya ng contact kahit wala pang supply. So ganyan lang mga ka-viewers. So ganun lang kung paano siya i-test ganun lang mga ka-viewers kung paano i-test yung relay kung una-una yung sa test natin siya kung dapat wala siyang continuity, wala siyang ohms value or continuity, lahat ng apat. Tapos pangalawa, yon supply natin ng 12 volts. Dapat pag may 12 volts siya dito, dapat magkakaroon ng supply yan. Yung ito at saka ito, dalawa to, apat to nakita niyo no? Ito ay 6 pin. So yung sa sinasabi ko na kanina, itong dalawang to, ito po ang ating input sa 12 volts kasi dito siya nakalagay. Ito no, malapit sa may coil natin. So pag dito na banda yung coil, matik yan, itong primero, yan yung supply. Yung input, saka itong isang turns ng isang turns ng winding, so ito na yun siya. Yan, kahit saan nyo ilagay ang supply dito, okay lang yan. So ngayon, pakita ko sa inyo mga kabirs ha, gagalaw yan pag masupplyan yan. Yan o. Share ko lang sa inyo kung paano siya magwa-work pag may supply. Yan, wait lang muna. Tanggal pala yung ating Yan. Yun. So, lagay ko siya uli. Yan. Tsaka ito. Itong ating supply na 12 volts. Yan. Ayun o. Yan na siya mga kabisa. Gagalaw yan. Ay, pakita ko sa inyo ha. Yan o, gagalaw. Yan o, yung contact na yan. Gagalaw yan. Tinan nyo ha. Gumagalaw yan pag ito ay nalagyan ko ng supply. Yan o. O, kita nyo? O, gumagalaw siya mga kabisa. Yan o. Pag may supply, yan, nagko-close, ayan o, nagko-contact yan. Pag walang supply, bibitaw yan. Yan o, bibitaw siya. O, di ba? O, gagyan ko rin ng supply o. Yan o. O, di ba, nagko-contact siya. Yan o. Pag walang supply, yan o. O, bumibitaw yung sa contact. Yan, pag mayroon namang supply, yan, hatakin ng yung ating magkakaroon to ng magnet Pag may supply, pareho lang to ng electric pan. Pag may supply, makakaroon siya ng magnet. So, hatakin niya ito. Yan, didikit yan dyan para magdidikit yun sa baba. Yan o. Yan o. Ayun o. Hindi pala kita. Yan. Ayun. Yun siya mga kabis o. Tapos bibitawan ko yan. Tatanggalin ko yan. Bibitaw din yung contact. Yan o. Bibitaw din o. Ilagay ko uli. Nakakontact din yan. Yan o. So, diba? Yan. Kung nakita nyo, ito gumagalaw to dito, gumagalaw to dyan. Tingnan nyo. Yan o. Gumagalaw siya o. Ayun. Yan o. Nakakontact. Tapos pag kukunin ko yung supply, bumibitaw din dyan sa contact. So, ganun lang mga kabiyos ang pag-test ng relay na good siya. Ang sira namang relay, wala din akong sira dito So, hindi ko i-share sa inyo kung paano i-test yung sira. Katulad nung kanina, pag ito ay wala tayong marireading dito sa itong dalawang to, itong input para sa coil. Pag wala tayong marireading dito na ohms value dito, yan, wala tayong marireading dyan na ohms value, ibig sabihin sira na din yung relay. At pangalawang sira sa relay, kahit nag-click itong relay, kahit nag-click yan, kahit nagko-contact yan, pag may nagka-carbon dyan sa loob, nangingitim yung contact, hindi pa rin magbabuzzer ito. Wala pa rin connection itong dalawang to, pati dito. Ito, walang connection yan, pati dito. Pero pag okay yung contact na yan, malinis yan, walang carbon hindi siya nag-create ng carbon or nangingitim, so magkukontak tong dalawang to. Magkakaroon to siya ng connection, pati ito. Pero, ito sila, hindi yan magkakonect mga kabesya. Itong apat na to, na relay, pin na to, ito pati ito, hindi magkakonect yan. Ito pati ito, hindi magkakonect din yan. So, ang magkakonect dyan, ito pati ito. Ito naman pati ito.
Silang dalawa, pati itong dalawa. Pero pag walang supply, wala din tong connection. Magkakaroon ng tunong connection pag may supply na, pati ito. So yan lang mga ka-viewers, ang pagtitest ng relay. Kung paano i-test ang relay. So ito kasi mga relay nito mga ka-viewers ay ginagamit ito pang protection sa ating circuit. Katulad dito, ginagamit sa speaker. So kung may problema sa speaker, or mayroong shortage dyan, so hindi ito pipitik yung ating relay. Or magra-rattle siya, pag ganun siya, maingay yung relay. Parang nagganon sa loob, parang nagra-rattle, gumaganon siya. Yan, parang nagkiklik sa loob, ibig sabihin, maingay siya, abnormal yung supply or may shortage dyan sa circuit kung saan ito nakalagay. Kaya maingay ito yung ating relay. Or minsan naman, walang supply na pumapasok dito sa ating relay, kaya hindi nagkiklik yung ating relay. At hindi din tumutunog yung amplifier kasi itong connection na to, pati ito, kita, ito yan, pa yan, nakakonect yan sa speaker, pati ito, left and right yan nakakonect yan sa speaker So kung may problema yung supply sa ating relay, 12 volts, kung may problema doon, walang supply na umabot dito, so hindi din ito makakontak mga ka-viewers, hindi din makakonect ito. So hindi tutunog yung ating speaker, pati dito, disim lang sila. Kasi nga walang supply na pumapasok dito sa ating relay. So ganun lang mga ka-viewers, at sana po ay mayroon kayong nakukuhang kunting ideya sa ating isinishare ko sa inyo ngayon mga ka-viewers. Yan, so kung paano ititest itong 12 volts relay sa simpleng paraan. So ganun lang mga ka-viewers ang pag-test. Yan. So bago pa tayo magtapos mga ka-viewers, at yan, mega love shoutout pala sa inyo sa mga patuloy sumusuporta sa aking channel at nanonood at tawag dyan at patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video na upload. So mega love shoutout sa inyo at sa inyo mga ka-viewers, sa silent viewers dyan, organic viewers, sa aking mga subscribers nyo at saka old subscribers. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At ganoon na rin sa mga palaging nagko-comment yan sa aking mga upload. Yan. Yan, na si Sir. Mega love shoutout Sir. Sir John Santiano, Sir Randy Trinidad, Sir Alex Baroni, Sir Toxic Gaming, Sir Ryan De Leon, Sir Florendo Isidro, Sir John Mercado Jr., Sir Manuel Mahadopon, Sir Ferdinand Lopez, Sir Edmar Dison, Edgardo Macam, Sir Vicente Biboso Bandiquillo, Sir Rinaldo Macasiano ng GMA Cavite. Ayan, mega love shoutout po sa inyo mga sir. Salamat po sa patuloy ng suporta at panonood sa aking mga video mga sir. At ganoon na rin sa aking mga sa mga kaibigan sa kaibigan sa YT na sina si Sir sina si Idol sa mga ito mga viewers ay dito mga vloggers, may mga channel to, itong mabanggitin ko last, sila si Idol Inting Butingting, and mega love shoutout po Idol Inting Butingting, Master Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, Andy Tech, Andy Rabino to, ayan, mega love shoutout po. Maya Vlogs, TL Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Yoda Tech TV, John P Technician, Lord of Oy Studio, Ortic TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, Tons Baay Vlog, Tactics PH, Jimenez Iban Vlog, Philam Country Living, GOGS TV, White Fairy, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JAJ Channel, Soktek TV, Kere Mendoza Vlogger, Chris Perez Vlog, Rowell San Andres, Edge Tech TV, GFC TV, International Trackers, Rodchoy Fishing Adventure, Mercy Werham, Amigos Amigas, Jed Ingracia, Chona Cabo, Layotech, DJS Channel, Tiger Shed, Indites TV, Lex TV Official, Zeros Florix Mix Vlog, The Burton Channel, Sir Watkins, Life in Japan Countryside, Iconic Insight and Beyond, Lens TV, Sir Lawin, Nana Tanan TV,
Maskarang Vlogger Kuno, Lock the Great, Aling Peps, Rina Vlog, Marco Francis 713 Mix Vlog, Foodie Expert, Justado Vlog Channel, Lovely Mood Forever, Island Store Mix Vlog, HUC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Anonymous Vlog, Jinky Inok Vlog, JWJ Ward, Teacher Chod, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disquanter, Epras View, DJ Lins Mix TV, at saka si ano yun? Alimutan ko. Yan. So sa mga hindi ko nabanggit, sa next na naman. So sana po ay mga ka-viewers. So yan. So sana po ay meron kayong nakuha ang kunting ideya sa ating repair ngayon. So kung meron kayong nakuha ang kunting ideya, yan. So huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell button. Ilagay sa all para updated kayo palagi. So yan. Bye-bye mga ka-viewers. At kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. Bye-bye po.